may sasampulan si Atty. Topacio, mga kababayan, nakakasuhan. Dahil sa pambabastos daw sa Korte Suprema doon sa pagdeklarang unconstitutional sa impeachment case sa isinampa laban kay VP Sara. Marami kasi, mga kababayan, dito sa grupo ng mga makakaliwa, dilawan, pulahan, bangagan, ang binabastos ang Korte Suprema. Nakala mo ba naman mas magaling pa sila? Kaya nainis si Topacio at anya mga kababayan, may sasampulan siya ng kaso. Although, hindi niya pinangalanan kung sino yon, mga kababayan. Pero, mukhang may hint tayo eh. Mayroon kasi siyang minention, mga kababayan, na tabingi daw ang mukha. Na nakakatawa. Na basta tabingi daw ang mukha, mga kababayan, tabingi din ang ugali. Sino kaya yung tinatawag niyang tabingi? Hindi ba yun si mga kababayan? Si Percival. Ang gabi ng lagim? Ewan lang natin, panoorin po ninyo, ha? So, pag tabingi yung mukha, tabingi yung ugali. Oo nga, no? Kung hindi ka na pinagpala sa mukha, mga kababayan, bumawi ka sa kabaitan. Ito si Percival, ay Diyos mio. Diyos ko. Katulad ng Dinotore, hindi pa kagandahan, pangit pa ang ugali. Yan ang mga tatak na mga bangagan, pulahan, dilawan, mga makakaliwa, mga kababayan. Wala kang sinasabi kung sino, ha? Hindi kwento lang. Hindi ko sinasabi si Congressman Sendanya yun, ha? Hindi si Percival ang iwi, mga kababayan. Tabingi ang mukha. Hindi ko sinasabing siya yun, ha? Wala akong sinasabi, ha? Pag tabingi ang mukha, tabingi ang para ugali. Para sabihin yung kayo ay tama at yung 13 mahistrado ng Korte Suprema ay bali. Ito yung mga dalubhasa sa batas, kaya nga unanimous. Unanimous, mga kababayan. Sa Supreme Court. Huwag naman tayo ganun kayabang. At pag kayo ay nang insulto sa Korte Suprema, ako, as an officer of the court, eto na, ididemanda ko kayo. Maniwala kayo sa demanda. Sampulan nyo lang si Percival. At pwede si Gadon din, di ba? Kahapon, mga kababayan, pinagsisigaw ni Gadon na tuta ng mga Duterte ang mga taga-Supreme Court. Dating tulo si Gadon, mga kababayan, dahil disbarred. Miyerkules po, may sasampulan na kaming isa. Ito nakakatawa nga. Wow! I love it! Sino? Sana nga si Percival. Sasampulan ito si Percival. Sana nga lang. Ma'am Jubes, Opo, sir. Noong nag-warning ako umaga kahapon na magdedemanda ako doon sa mga nambabasto sa Korte Suprema, nung hapon, nag-sorry si Laila de Lima. Okay. Oo, biglang cambio ni Saba. So, dahil nag-sorry na si Saba, mga kababayan, mukhang hindi siya ang madedemanda. Sino lang man ang naiwan doon, di ba? Ilan-ilan lang naman ang mga kababayan ang nagpa-interview sa TV talaga. Si De Lima, si Jokno, mayroon bang sinasabi? Ewan na natin. Hindi kasi tayo interesado sa ngipin na yun pero si Percival talaga, mga kababayan, ang laging nag-iingay. Kahit ayaw nating makita ang kanyang magandang mukha. Yan na lang, ha. Baka sabihin yung nangutya tayo. Kahit ayaw natin makita magandang mukha ni Percival, palaging lumalabas sa TV, mga kababayan, dahil laging ini-interview. Yung tuloy nabasag ang TV namin bigla. Salamat. Pwede kayong mag-disagree, pero huwag niyong sasabihin. Sampahan si Percival. Yan naman ay sisigaw natin, mga kababayan. Lingwahe niyo, please watch your language. Watch your mouth! Oy! Percival, watch your mouth daw. Baluktot ang mga pinagsasabi, ha? Yung pinagsasabi ang baluktot, ha? Hindi natin sinasabi ang bunganga ang baluktot. Hindi. Ang pinagsasabi ni Percival. Talking to magistrates of the Supreme Court. You're talking to the Supreme Court, the highest court of the land. Kailangang galangin. Ako, pinagtatawanan ko mga ibang opisyal, pero kailan ko sila minura. Di ba? Hindi. Pinagtatawanan ko sila kasi nakakatawa eh. Lalo na pag yung buka tabingi. Tabingi ang muka, tabingi rin ang ugali.
tabingi din ang pinagsasabi, mga kababayan. Sino pa ba yun? Tawa talaga yun. Pero hindi ko minumura. Pinagtatawanan. Di pagtawanan nyo kung gusto nyo. Pero hindi nyo ako makukumbinsi. Lalo na yung mga hindi abogado na kayo ay tama. Kaya Yung nga. 13 maestrado. Ano ba natapos ito si Percival? Ranglista yan akbayan. Aklayan. Pero kasama sila ng mga kababayan ni Hontivirus sa akbayan. Nakakapangilabot nga mga kababayan, tingnan kung magsama-sama sila. Andun si Sheljok na mga kababayan at si Percival nagkatabi. Ay, nako. Para talagang gabi ng lagim ang kalalabasan, mga kababayan. Hinirang sila sa Korte Suprema bilang mga maestrado nga ng Mga bastos kataas-taas ang mga hukuman dahil nagpakita sila realista ito, mga kababayan binastos ang Supreme Court. nang galing sa batas. Mas magaling pa kayo ngayong hindi kayo abogado. No way nyo ako mapapabili. Pero magbigay kayo ng inyong mga opinyon para may mapagtawanan din tayo. Okay lang sila sana mga kababayan yung opinion na, we disagree, o dapat ganito, dapat ganon. Pinipersonal nila mga kababayan ang kanilang pinapalabas na bumoto ang mga taga-Supreme Court dahil tutak ni Duterte, ganyan. Appointing ni Duterte. Mga bias o ganyan. Hindi na base sa merits, mga kababayan. Ha? Ibang usapan na yan. Kaya makakasuhan kayo nito. Kaya ayoko na mag-suggest. Hindi, pwede naman. Pero huwag niyong sasabihin tama kayo at mali yung Supreme Court. Pinagpipilitan nila na sila ang tama. May mga tama pa sa mukha. Yun nga, mabingi, mga kababayan. Quickly, talakayin natin ano bang sinabi ng Supreme Court kasi may mga nagsasabing nagbigay daw ng bagong rules, dati daw naman wala yun, etc. Mali po kayo. Okay. Mali kayo. Anong sinabi ng Korte Suprema noong sinabi nila na walang bisa yung impeachment complaint laban kay pangalawang Pangulo Sara Duterte? Number 1, sinabi nila yung 1-year ban ay hindi nasunod. Lumabag. Bakit? Kasi na-initiate na kapag may nag-file, may nag-endorse na congressman at ito ay nirefer na sa Committee on Justice. Ilagay sa order of business, i-refer sa Committee on Justice. Sinabi nila, hindi naman i-refer kasi hindi inendorso ng Secretary General. Inamin po ng Secretary General, naghintay siya sa utos ng liderato ng Kamara na wag mo nang i-endorse. Hindi po pwede yun. Si Tambaluslos talaga, mga kababayan, ang nagmaniobra. Ang masaklap dito, mga kababayan, although masaya tayo na hindi na masasampahan ng impeachment si VP Sara Duterte. Yung Duterte Youth Party List, mga kababayan, na si Cardema, bago magtapos ang session, mga kababayan, nung 19th Congress, nagsampa rin ng impeachment laban kay BBM. Same applies to BBM siguro, mga kababayan. Na mag-aantay na naman tayo ng 1 year para masampahan ng kaso si BBM ng impeachment sa Kongreso. Although, malabong mangyari, pero maganda sana yun Dahil mayroon tayong reason kay BBM. Maraming reason para sampahan siya ng impeachment. Di bale. Matatapos din sila, mga kababayan, dyan sa kanilang paghari-harian. Diba itong si Riz Ontiveros, si Coco Pimentel, forthwith. Kasama po yun sa forthwith kasi nasa rules po na dapat yun ay dalhin sa Committee on Justice within 10 days. Hindi mo pwedeng upuan yun bago sasabihin mo, hindi pa na-initiate kasi hindi pa na dadala. Puro unconstitutional, mga kababayan, talaga. Dahil sa Kongreso, hindi na forthwith. Tapos, sa Senado, hindi rin na forthwith. Wala kang discretion. Walang discretion ang Secretary General. Yun ang unang sinabi, ha? Okay. Number 2. Sinabi nila, dapat daw yon ay pinabasa sa mga miyembro ng Kamara. Hindi lamang yung bumoto, yung 1/3. Lahat. At dapat yung impeachment. Matibay ang ebidensya ni Marcoleta, mga kababayan. Buti na lang andun si Marcoleta na hindi yan pinabasa sa mga miyembro. Lahat ng miyembro ng Kongreso. Complaint na
articles of impeachment na dapat yun na Wala nang time eh. 'Di ba last minute na yun nila nilabas? Oh, wala na. Ilang pages yun mga kababayan. Imposibleng mabasa nila in just hours. pamudmod, number 1. Opo. Dapat yung ebidensya supporting the articles ay dapat kalakip noong pinamudmod na articles of Mudmod. impeachment, number 2. Number 3, dapat daw binigyan ng pagkakataon si Vice President Duterte na tumugon doon sa mga akusasyon laban sa kanila, sa kanya. Okay, opo. Sabi nila, wala po sa rules yan na kailangan tumugon siya, na kailangang nakalakip yung ebidensya, etc., etc. Binabago ng Korte Suprema ang rules, ang proseso ng impeachment. Hindi po. Ano hindi. ang purpose kung bakit dapat ang articles of impeachment ay number 1, i-distribute sa lahat ng congressmen sapagkat sila ang mag-approve or disapprove nito. Di ba kailangan 1/3? At number 2, anong reason kung bakit kailangang bigyan ng pagkakataong tumugon si Vice President Duterte? Yan ba invento lamang ng Korte Suprema? Hindi po. Anong nakalagay sa Bill of Rights? Makasyo nga itong mga kongresista, mga kababayan na nagsampa ng kaso kaya Sara's impeachment. So nga, tingnan niyo yung pinagagawa mo, sablay pa. Kabalasugan na nga, sablay pa. Unang-una po, Bill of Rights. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of the law. Yan ang tinatawag na due process clause ng Konstitusyon. Dalo. Dilaw. No one is above dilaw. Dilaw kasi mga utak, mga kababayan. Ano masasabi niyo dito? Post or comments below.